New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang 2,299. I-click lamang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Lakers ay sabik na naghihintay sa desisyon ni Dan Hurley kung tatanggapin ba niya ang offer na maging head coach ng team na ayon sa mga ulat, ito ang pinakamalaking offer sa kasaysayan ng franchise. Ibinunyag ni Brian Windhorst ng ESPN sa Get Up na ang Lakers ay nasa gilid sa kanilang mga upuan. Ibinigay na ang lahat ng baraha para kay Hurley. Ang Lakers ay kabado dahil inialay na nila ang lahat kay Dan Hurley. Binigyan siya ng pinaniniwala ang pinakamalaking offer ng kontrata sa kasaysayan ng prangkisa. Dinala siya upang ipakita ang kanilang kagustuhan at ilang araw na siyang nasa bahay ng walang tugon. Samantala, ang iba pang mga kandidatong interesado sila ay tumitingin na sa ibang lugar. Ang kanilang sitwasyon ay sobra nilang pinaprioritize si Dan Hurley kaya't pinabayaan nilang lumipat sa iba ang mga potensyal na kandidato. Matagal nilang hinintay para makuha ang interes ni Dan Hurley upang seryosong makipag-usap sa kanila. Nakuha nila ang pakikipag-ugnayan na iyon at sila ay umasang makakakuha sila ng positibong sagot. Si Hurley na nagdala sa Yukon Huskies sa magkakasunod na pambansang kampyonato ay nag-aalangan sa pagitan sa ibinalitang $70 million offer para sa loob ng 6 na taon na offer ng Lakers at ang pananatili sa Yukon. Ang 51-year-old na coach ay nakipagkita kay Lakers General Manager Rob Pelinka at owner Jeanie Buss na ipinakita sa kanya hindi lamang ang agarang pagkakataon na makipagkompetensya para sa NBA Championships kasama sina LeBron James at Anthony Davis, kundi pati na rin ang nakahahalinang long-term vision para sa prangkisa. Sa kabila sa kawalan niya ng karanasan bilang head coach sa NBA, ang kahangahangang record ni Hurley sa college at ang kanyang husay sa pagko-coach ay nagbigay sa kanya ng mataas na demand. Ngunit matapos ang lahat, nabigo ang Lakers na makuha ito dahil inuulat ni Adrian Wojnarowski ng ESPN nitong Martes na tinanggihan ng 51-year-old coach ang 6 na taong kontrata ng Los Angeles Lakers upang maging susunod na head coach ng team at babalik muli upang mag-coach sa University of Connecticut men's basketball team. Ang pagnanais ng Lakers kay Hurley ay nagkaroon ng epekto sa iba pang mga kandidatong coach. Si James Borrego na nakipagkita sa mga opisyal ng Lakers ng 2 beses ay mukhang nangungunang kandidato na para sa bakanting posisyon ng Cleveland Cavaliers. Ang dating NBA guard na si JJ Redick na unang nakita bilang isang malakas na contender para sa trabaho ng Lakers ay naiwan sa alanganin dahil sa pagiging pangunahing pagpipilian ni Hurley. Ipinahayag ni Hurley ang kanyang paghanga sa presentasyon ng Lakers, tinawag ang kanyang pakikipagkita kina Pelinka at Buss na lubhang kahanga-hanga. Umaasa ang Lakers na ang napatunayang track record ni Hurley sa pagbuo ng mga matagumpay na programa sa kolehiyo ay maaaring magtagumpay sa NBA. Ang pressure ay nasa kanila dahil ang prangkisa ay naghahanap upang patibayin ang kanilang sitwasyon sa coaching at magtakda ng pundasyon para sa hinaharap na tagumpay. Wala pang coach ang Lakers na tumagal ng higit sa 3 taon mula nang magretiro si Phil Jackson at ngayon sila ay patuloy sa paghahanap ng pangmatagalang katatagan at pamumuno. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, pumasok ang guwardiya ng Boston Celtics na si Jrue Holiday sa debate tungkol sa kung sino ang mas magaling sa pagitan ni Jason Tatum at Jaylen Brown sa pamamagitan ng pagsang-ayon kay Jason Kidd na pinangalanan si Brown bilang ang number 1 na pagpipilian sa team. Matapos nagkamaling maunawaan ang mga komento ni Holiday, nilinaw ng 2021 NBA champion kung ano ang ibig niyang sabihin pagkatapos niyang banggitin ang sinasabing ito. Gusto kong linawin ang komentong ginawa kahapon. Pakiramdam ko ay inalis ng mga tao iyon sa konteksto at naririnig kong mas gusto ko si JB kaysa kay Jason. Hindi iyon ang kaso. Gusto kong purihin ang aking mga teammates kapag maganda ang kanilang laro. Alam ng dalawa kung ano ang nararamdaman ko tungkol sa kanila bilang mga players. Nagbigay si Holiday ng papuri para kina Brown at Tatum. Ang paghahambing sa kanila ay hindi ko kailanman gagawin dahil sila'y 2 ganap na magkaibang players. Bukod pa sa pagiging magkasama sa parehong team, ang mga nagawa nila para sa organisasyong ito at ang mga nagawa nila laban sa akin bilang kalaban. Ang paraan sa kanilang paglalaro ng magkasama ay sagrado at isang bagay na hindi maaaring sirain. Wala akong pinipili sa kanilang dalawa, pareho ko silang gusto dahil pareho silang mga superstar. Ulit ni na sinabi ni Holiday. Si Holiday ang naging susi sa panalo ng Celtics sa Game 2 laban sa Mavericks na nag-post ng 26 points at 11 rebounds sa panalo na 105-98.
Bagay na kung magpapatuloy ang ganitong performance ni Holiday sa finals, posibleng maipapanalo pa niya ang finals MVP. Si Brown ay dumagdag ng 21 points na may 7 assists at 3 steals, habang si Tatum ay nagpost ng 18 points sa napakasamang shooting na 27.3 field goal percentage, ngunit may 9 na rebounds at 12 assists sa isang all-around performance. Nanalo si Brown ng Eastern Conference Finals MVP sa huling round at kasalukuyang nasa landas upang manalo rin ng Finals MVP bago si Tatum kung mananalo ang Celtics sa serye na ito. Maliban na lamang kung si Tatum ay magkakaroon ng mga kamangha-manghang performance sa opensa sa susunod na 2 laro, maaring lumakas ang naratibo na si Brown ang tunay na superstar ng Celtics. Kung babalikan, isa sa mga dahilan sa pag-uusap na ito ay dahil sa ginawa ni Jason Kidd. Sinubukan ni Kidd na maghasik ng alitan. Si Tatum at Brown ay na-draft ng isang season ang pagitan at palaging may debate kung sino ang mas mahusay. Si Tatum ay tila nakuha ang korona sa nakalipas na 3 season, ngunit si Brown ay naging mas consistent na performer sa playoffs sa parehong mga run nila patungong NBA Finals. Dahil dito, sinubukan ni Kidd na lumikha ng alitan sa pagitan ng dalawa sa pamamagitan ng pagtukoy kay Brown bilang pinakamahusay na player ng Boston. Well, si Jaylen Brown ang kanilang pinakamahusay na player kung tinitingnan rin lang ang kanyang ginagawa sa depensa. Napigilan si Luka sa full court, nagtungo sa free throw line, sabi ni Kidd. Iyon ang ginagawa sa iyong pinakamahusay na player. Tandaan lang na naglalaro siya sa parehong panig, sa depensa at opensa sa mataas na antas, at ginagawa niya iyon sa buong playoffs. Kapag pinag-uusapan mo ang Eastern Conference MVP, magpapatuloy lang ito kung saan ka nagsimula. Nag-react si Holiday sa mga komento sa pagsasabing hindi niya iniisip na nagsisinungaling si Kidd, ngunit wala siyang diretsong tinukoy na mas magaling si Brown kaysa kay Tatum. Ito ang unang beses kong naririnig ito, pero ibig kong sabihin, sa tingin ko hindi siya nagsisinungaling. Sa tingin ko si JB ay naging agresibo sa lahat ng paraan. Nakakapasok siya sa paint, nakakakuha siya ng free throw line, gumagawa rin ng mga play para sa iba, at pagkatapos binabantayan niya si Luka. Binabantayan niya ang pinakamahusay na player. Si Brown ay nag-a-average ngayon ng 24.6 points, 6 rebounds at 2.9 assists sa 2024 NBA playoffs, habang si Tatum ay nag-a-average ng 24.9 points, 10.3 rebounds at 6.3 assists. Kung tatapusin ng Celtics ang serye na ito sa kanilang 2-0 lead, magiging interesante kung sino sa kanilang dalawa ang tatanghaling Finals MVP. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sino kaya sa tingin nyo ang magiging Finals MVP? Si Jaylen Brown? Si Jason Tatum? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.